sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipamili. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magbibinta o manirang puri sa iyong kapwa. Huwag mong pag-iimbutan ang asawa ng iyong kapwa. Ito ay isinulat ng kamay ng Diyos. Pumayo ka, ibaba mo na yan. Dahil ang mga tao nagkakasala na ng gusto. Kung saan ang tubig na may dalang putik at dumi, puro kasamaan lahat ang kanilang ginagawa. Mas masama pa sa mundo, pawang kaguluhan at paglalasing, lahat sila ay naging alipin na ng kasalanan. At makikita roon ang lahat ng uri ng pagsuway sa Diyos at gawa ng kamunduhan, pati pangangalunya, init ng katawan, karumihan, pagsamba sa Diyos-Diyosan at kaguluhan, kayabangan at puot, at puno ng kaapihan at mga immoral na gawain. At alam ni Aaron na nilagay niya ang lahat sa kahihiyan. Abiram! Tora! Talian ng alay gamit ang kordon. Itali siya sa sungay ng altar. Mayroong ingay na nagkakagulo sa himpilan. Hindi yun ingay ng nagkakagulo, kundi ingay yun ng kantahan at kasayahan. Bighati ang darating sa inyo, O Israel! Napakalaking kasalanan ang ginawa niyo sa harap ng Diyos! Hindi kayo karapat-dapat na makatanggap nitong 10 utos! Aaron! Moises! Nagtipon kami laban sa iyo, Moises! Oo nga, tama yun! Labis mong inaako ang lahat. Hindi kami mabubuhay sa iyong mga utos. Malaya kami! Walang kalayaan kung walang batas. Kaninong batas, Moises? Sa'yo? Inukitan mo ba yung mga bato para maging prinsipe namin? Nililang kita! Tama yun! Sino sa inyo ang nasa panig ng Panginoon? Lumapit kayo sa akin.
lahat. Dahil sa inyong kalapastanganan ang iinumin nyo ay tubig ng kapaitan. Pinagkaloob sa inyo ng Diyos sa araw na ito ang kanyang kautusan. At kabutihan, at kamatayan, at kasamaan. Ang sino mang hindi sumunod sa kanyang utos ay mamamatay! At ang galit ng Panginoon ay sumiklab laban sa Israel. At upang patunayan kung susundin nila ang mga utos o hindi, hinayaan niyang maglakbay ang lahat sa ilang ng 40 taon. Hanggang sa lahat ng henerasyon na gumawa ng kasamaan sa mata ng Panginoon ay naubos na. Ngunit hindi pa lumalabo ang paningin ni Moises, o kaya ang kanyang lakas ay hindi pa nawawala. At umakyat siya mula sa kapatagan ng Moab papunta sa bundok ng Nebo. At ipinakita sa kanya ng Panginoon ang lahat ng bayan na nasa kabila ng ilog Jordan. Sugod! Sugod! Huwag! Pakinggan sa lahat! Hindi mo matatalo ang apoy ng Diyos! Ipunin ang inyong mga kaanak at mga kawan. Kailangan mabilis ang mga Diyos. Magpapalunod sa dagat? Gano'ng katagal mahaharang ng apoy ang paraon? Matapos ang araw na ito, ay hindi na ninyo makikita ang mga karwahe. Mamamatay kayong nasa ilalim noon! Ang makapangyarihang Diyos ang siyang makikipaglaban para sa ating lahat. Pagmasdan ang kapangyarihan ng Diyos! Ang dagat sa pamamagitan ng paghinga niya ng malakas. Pangunahan mo sila sa gitna ng tubig. Ito ay masusunod. Hinati niya ang dagat sa harap nila at hinarangan niya tayo ng apoy. Lisanin na natin ang lugar na ito. Hindi kayang labanan ng mga tao. Ang Diyos nila mamatay na